Okay, magandang araw mga kabajads, no? So ito, isa na naman problema na ang sabi ni customer ay palyado, no? So may time siya na halos ayaw bumatak at palyado ang makina niya, no? So medyo mangas pa nga ang kanyang andar, no? So i-check natin at i-diagnose dahil mayroon siyang check engine, no? So ayan, apat na code yung inilalabas ng ating OBD tools. So napakahalaga talaga ng ating OBD scanner para may reference tayo kung ano yung ating dapat i-repair o i-trouble, no? So ayan mga kabajads, no? So na-check na natin yung kanyang mga code error. So ito yung mga related dun sa socket connector ng ating throttle body. So dito yun mga kabajads, no? So related lahat dito sa mga socket connector ng sensor at actuator dito sa ating throttle body. So yan yung ating babaklasin, no? Babaklasin muna natin yung kanyang mga socket at yung kanyang throttle body ay medyo madumi na. So lilinisin na rin natin. So ayan mga kabajads, kakalasin natin muna ang lahat to, no? Okay, yan mga kabajads, no? So natanggal na natin yung mga socket. So merong mga problema dito sa mga wire nitong socket ng mga sensor, no? So meron siyang ilang putol na o nabalatan na. So ito yung socket dun sa kanyang team-up sensor. So meron ng problema, no? Tapos kakalasin na natin itong pinaka-throttle body para malinis na rin natin. So ayan mga kabajads. Okay, mga kabajads, no? Kaya mas mainam na meron tayong OBD scanner para meron tayong reference kung alin yung dapat nating i-trouble dito sa electrical wirings, no? So kalimitan naman nagkakaroon ng problema dito sa ating mga socket connector dito sa throttle body part, no? So kaya nagkakaroon ng problema sa pag-andar at medyo namamalya, no? So yan yung ating susolusyonan ngayong araw na to mga kabajads. Okay, yan mga kabajads, no? So ito yung kanyang throttle body. So kung mapapansin nyo, sobrang dumi ng kanyang throttle body, no? Tapos sa paglilinis nitong throttle body, dalawang sensor lang ang kakalasin nyo. Isang sensor lang at isang actuator. So itong team-up sensor at yung stepper motor. So yung TPS, yung throttle position sensor, hindi nyo na dapat galawin. So dalawa lang ang kakalasin nyo dito. Itong stepper motor at yung team-up sensor. So ayan mga kabajads, no? Sa paglilinis ng ating throttle body, so hindi naman ito masyadong maselan, no? So wala namang maselan dito sa part na to. Basta isi-secure nyo lang na pag maglilinis kayo ng inyong throttle body, patay ang susi, no? Para bago kayo maghugot ng mga socket, hindi mag-check engine, no? Ayan mga kabajads. Okay, yan mga kabajads, no? So nalinis na natin yung kanyang throttle body. So ibabalik na natin itong team-up sensor. Tapos yung kanyang actuator, yung stepper motor. So ayan mga kabajads. So ganyan lang yung paglilinis ng throttle body, no? So hindi naman talaga maselan itong mga ganito. Ang kailangan nyo nasa proper na paglilinis lang ng mga kabajads. So ayan, tapos ibabalik na natin dito sa kanyang unit. So ayan mga kabajads, no?
Dito naman tayo sa pagre-repair ng kanyang mga socket connector, no. So dahil medyo may problema dito sa mga wirings, no. So ayan mga kabadyads, unahin natin 'tong TPS. So dahil dito sa TPS meron na siyang dalawang alanganin na yung wire, no. O yung isa malapit na maputol. So papalitan na natin 'to ng socket, no. Tatanggalin na natin 'tong mga cover para maalwan yung ating pagre-repair, no. So medyo maalikabok yung kanyang unit mga kabadyads. So ayan, kung mapapansin nyo, meron siyang isang wire na putol na, no. Tapos yung isa ay malapit na maputol. So ang gagawin natin ay papalitan na natin ng connector yan mga kabadyads. Okay, mga kabadyads, no. So kaya malaking bagay sa atin yung meron tayong OBD scanner na diagnostic tools para may reference tayo kung ano yung dapat nating i-trouble. So ayan mga kabadyads, pwede naman kayo mag-avail yan sa mga Lazada o Shopee. Basta universal na OBD scanner. So pwede yan mga kabadyads. Ang importante lang naman dyan ay yung ma-scan natin yung unit at nang may reference tayo kung paano natin at kung ano yung ating i-repair. So ayan mga kabadyads, no. So napakalaking halaga ng ating OBD scanner. So kahit hindi ka mekaniko, kung meron ka nun at meron kang unit na Bajaj RE, so pwede mong gawin to mga kabadyads. Okay mga kabadyads, tapos na tayo dun sa TPS. Dito naman tayo dadako sa part ng socket ng TMAP sensor. So dahil sa napansin ko na meron na ditong pumaskas na wire, no. So ayan mga kabadyads, tinatanggal ko muna yung mga electrical tape para makita natin lahat yung wire, no. So ito yung mga tinuturo ng ating OBD scanner, no. So dito niya tinuturo yung mga wire na kailangan nating i-repair. So ayan, halos talagang putol na yung dalawang wire dun sa socket ng TMAP sensor. So ayan, so talagang napaka-importante sa atin ng mga scanner tools, no, para hindi tayo manghuhula, hindi tayo magtatanong. So kung meron tayo ng mga ganong OBD, alam natin kung ano yung dapat natin gawin. So ayan mga kabadyads, hindi naman natin to pwedeng hulaan lang kung ano yung sira. So hindi porke namamalya kung ano na yung ating papalitan. So siyempre talagang kailangan natin ng reference. Dahil hindi naman basta-basta codes lang ang inilalabas dito. Ilang codes ang meron ng ating unit. Pag Bajaj RE, halos maabot ng 41 codes ang SOP niyan mga kabadyads. Kaya kung meron tayong tools na pang-scan, so hindi tayo maliligaw. So hindi tayo manghuhula kung ano yung dapat nating i-repair. So ayan mga kabadyads, yung mga simpleng tips ko sa inyo, no. Okay, mga kabadyads, no. So nare-repair na natin isa-isa. So napakahalaga nung ating sinasabi sa inyo na scanner, no. So kapag ka may unit kayong Bajaj RE, so napaka-importante dito ang OBD scanner, multi-tester, at yung test light. So yan ang mga dapat nyo i-provide para kahit malayo kayo o saan man kayo nasiraan, pwede nyong gawa na paraan yung inyong unit, no. So hindi naman masama magtanong, pwede din naman kayo magtanong sa akin. Kaya lang nakakasagot lang ako pagkagabi lang, no. So ayan mga kabadyads, kapag ka hindi busy, so nasasagot ko yung mga ilang katanungan nyo, no. Sa abot na makakaya ko, pwede kong sagutin mga kabadyads. So ayan mga kabadyads, no.
Okay, mga bajads, no? So, tapos na natin i-repair yung mga wire, no? So, ibabalik na uli natin dito yung mga socket dito sa ating mga sensor at actuator, no? So, dito sa throttle body. So, pagkatapos nito, ay ating i-reset yung mga error code at papaanda rin natin yung unit. So, ayan mga ka-bajads, no? So, yan yung mga step na kailangan natin gawin kapag nagkakaroon ng ganung problema ang ating unit na mga bajads. So, ito, i-reset na uli natin yung mga error code niya. So, para mawala na dun sa, ma-delete dun sa kanyang ECU. So, ayan mga kabajads, no? So, itong aking ginagamit ngayon ay bago na naman, no? So, B100 itong tatak nitong ganitong scanner. So, nagkakahalaga ito na nasa 600. So, murang-mura lang yan. Tapos, bibili din kayo ng adapter. So, ang adapter nito ay 6P na Kawasaki brand. So, swak na swak dun sa ating data link connector yung pang Kawasaki brand ang inyong bibilin. So, ayan mga kabajads. Okay, ayan mga kabajads, no? So, mumurahin lang yung ating gamit na OBD scanner. Hindi naman natin kailangan ng mamahalin na OBD scanner. So, ang trabaho naman ito ay para tayo ay may reference kung paano natin ito trouble yung unit. I-guide tayo nito kung saan natin ito trouble para hindi tayo nanguhula, no? So, ayan mga kabajads. So, kung tatanungin nyo kung nakakapag-program ba o nakakapag-adjust ba ng RPM to, so hindi ito nakakapag-adjust. Ang sinasabi ko lang sa inyo, ito ay magiging isang reference nyo lang para sa pagta-troubleshoot ng mga electrical wirings o ano pa man. So, ayan mga kabajads. Okay, ayan mga kabajads, no? So, papaanda rin na natin yung unit, no? So, ibabalik muna natin itong spark plug cap. So, ayan mga kabajads, at papakinggan natin yung kanyang under, kung pipino ba yung under niya, no? So, ayan mga kabajads. Ayan mga bajads, no? So, kinabit ko lang yung accelerator cable. So, papaanda rin ulit natin yung unit, no? Anda rin mo, be. Check engine yan, so ngayon wala na.